Good morning sa lahat. Tara basa tayo ng ating libro guys. Magandang balita, Biblia. 18 January 2025, nandito tayo sa aklat ng Efeso, chapter 3, ang paglilingkod ni Pablo sa mga hintil. Pakisabayan ako ng basa nang pare-pare tayo dito matuto sa salita ng Diyos at sa history na rin ni Jesus. Efeso chapter 3 verse 1, dahil dito akong si Pablo ay naging bilanggo para kay Kristo Jesus alang-alang sa inyong mga hintil. Verse 2, marahil ay nabalitaan na ninyo na dahil sa kagandahang loob ng Diyos ay pinagkatiwalaan niya ako ng tungkuling ito para sa inyong ikabubuti. Verse 3, tulad ng naisulat ko na, ipinahayag sa akin ng Diyos ang kanyang hiwaga. Verse 4, at habang binabasa ninyo ito, malalaman ninyo kung ano ang pagkaunawa ko sa hiwaga tungkol kay Kristo. Verse 5, ito'y hindi ipinaalam sa mga tao noong mga nakaraang panahon, ngunit inihayag ngayon ng Diyos sa pamamagitan ng Espiritu sa kanyang mga banal na apostol at mga propeta. Efeso chapter 3 verse 6, at ito ang lihim sa pamamagitan ng magandang balita. Ang mga hintil ay may bahagi rin sa mga pagpapala ng Diyos tulad ng mga Hudyo, kabilang din sila sa iisang katawan at may bahagi sa pangako ng Diyos dahil kay Kristo Jesus. Verse 7, sa kagandahang loob ng Diyos ako'y ginawa niyang lingkod upang ipangaral ang magandang balita. Ang tungkuling ito'y ibinigay niya sa akin sa pamamagitan ng kanyang kapangyarihan. Verse 8, ako ang pinakahamak sa lahat ng pinili ng Diyos, gayon may manarapat niyang ipagkaloob sa akin ang natatanging karapatan na ito, ang mangaral ng magandang balita sa mga hintil tungkol sa di masukat na kayamanan ni Kristo. Verse 9, at magpaliwanag sa lahat kung paano isasagawa ng Diyos ang kanyang lihim na plano sa mga nakaraang panahon, ay inilihim ito ng Diyos na lumikha ng lahat ng bagay. Verse 10, ginawa niya ito upang sa pamamagitan ng iglesia ay maipakilala ngayon sa mga pinuno at may kapangyarihan. Ulitin ko yung verse 10 guys. Efeso chapter 3 verse 10. Ginawa niya ito upang sa pamamagitan ng iglesia ay maipakilala ngayon sa mga pinuno at mga makapangyarihan na sa sangkalangitan ang walang hanggang karunungan ng Diyos na nahahayag sa iba't ibang paraan. Verse 11, ito'y alinsunod sa kanyang layunin bago pa man likhain ang sanlibutan. Tinupad niya ang layuning ito sa pamamagitan ni Kristo Jesus na ating Panginoon. Verse 12, dahil sa ating pakikipag-isa ay pananalig sa Kanya. Napipilipit yung dila ko pagka yung double word. Ulitin ko Efeso chapter 3 verse 12, dahil sa ating pakikipag-isa at pananalig sa Kanya, makakalapit tayo sa Diyos ng may pagtitiwala at panatag ang loob. Kaya kailangan dahan-dahanin nyo ng basa guys para mabigkas ng maayos. Verse 13, kaya't hinihiling ko sa inyo na huwag kayong panghihinaan ng loob dahil sa mga kahirapang tinitiis ko alang-alang sa inyo sapagkat ito'y para sa inyong ikararangal. Ang pag-ibig ni Kristo. Efeso chapter 3 verse 14, dahil dito ako'y lumuluhod sa Ama. Verse 15, na siyang pinagmula ng bawat sambahayan sa langit at sa lupa. Verse 16, idinadalangin kong palakasin niya ang inyong buhay espiritual ayon sa kanyang kayamanan at kadakilaan sa pamamagitan ng kanyang espiritu. Verse 17, naway manatili si Kristo sa inyong mga puso sa pamamagitan ng inyong pananalig sa Kanya. Dalangin ko na ang lahat ng inyong gawain ay nag-uugat sa pag-ibig. Verse 18, upang lubusang maunawaan ninyo kasama ng mga hinirang ng Diyos kung gaano kalawak, gaano kahaba, gaano kataas at gaano kalalim ang kanyang pag-ibig. Verse 19, at naway malaman ninyo ang buong pag-ibig ni Kristo na hindi kayang abutin
ng pag-iisip upang kayo'y mapuspos ng kapuspusan ng Diyos. Verse 20, Ephesians chapter 3 verse 20, sa Kanya na makakagawa ng higit pa kaysa maaari nating hilingin at isipin sa pamamagitan ng Kanyang kapangyarihan, naghahari sa atin. Ephesians chapter 3 verse 21, sa Kanya ang kaluwalhatian sa pamamagitan ng Iglesia at ni Kristo Jesus magpakailanman. Amen. Ephesians chapter 4, ang pagkakaisa sa Espiritu. Ephesians chapter 4 verse 1, kaya't ako na isang bilanggo dahil sa Panginoon ay nakikiusap sa inyo na mamuhay kayo gaya ng nararapat sa mga tinawag ng Diyos. Verse 2, kayo'y maging mapagpakumbaba, mahinahon at matyaga, magmahalan kayo at magpasensya sa isa't isa. Verse 3, sikapin ninyong mapanatili ang pagkakaisa sa nakaloob ng Espiritu sa pamamagitan ng kapayapaang nagbubuklod sa inyo. Verse 4, may iisang katawan at iisang Espiritu tulad ng may iisang pag-asa ng kayo tawagin ng Diyos. Verse 5, tayo may iisang Panginoon, iisang pananampalataya at iisang bautismo. Verse 6, iisang Diyos at Ama nating lahat, siya ay higit sa lahat, kumikilos sa lahat at nananatili sa lahat. Verse 7, pero sa generation namin ngayon, Father God, maraming hindi po iisa ang pananampalataya, kanya-kanyang pananampalataya. Kanya-kanya rin ng community. Di ba? Katulad noong yung mga nagrarally sa INC o isang community sila. So kumbaga sa hindi po iisa ang pananampalataya. Mayroong Islam, mayroong basta lahat. Ito kasi sulat niya sa taga-Efeso Kaya niya nasasabi iisang pananampalataya. So sa mga taga-Efeso lang, hindi sa bansang Pilipinas. Kasi sa bansang Pilipinas maraming iba't iba ang pananampalataya. So dito tayo sa verse 7. Ulitin ko yung verse 6. Iisang Diyos at Ama nating lahat. Siya ay higit sa lahat, kumikilos sa lahat, at nanatili sa lahat. Kung gusto nyong yung sinasabi kong iisang pananampalataya, nandito sa verse yun? Verse 5. Ulitin ko, Ephesians chapter 4 verse 5. Tayo'y may iisang Panginoon, iisang pananampalataya, at iisang bautismo. O diba? Sa Pilipinas po, hindi po ganun. Verse 6, iisang Diyos at Ama nating lahat, siya ay higit sa lahat, kumikilos sa lahat, at nananatili sa lahat. Kaya minsan mas mabuti pa yata yung wala kang community sinasalihan. Kasi katulad niya, parang ang gulo-gulo. Ang daming iba't iba ang pananampalataya. Mayroong KOGC, mayroong Iglesia ni Cristo, mayroong, alam mo yun? Ay, nako. Iba-iba ang pananampalataya. Okay, nandito tayo sa Ephesians chapter, may Katoliko, o diba? Ang dami, may Islam. Ang dami doon sa amin, sa Pilipinas. Verse 7, Ephesians chapter 4, verse 7. Ay, yung verse 6 muna, guys. Ephesians chapter 4, verse 6, iisang Diyos at Ama nating lahat. Siya ay higit sa lahat, kumikilos sa lahat, at nananatili sa lahat. Verse 7, ang bawat isa sa atin nakatanggap ng tanging kaloob ayon sa sukat na ibinigay ni Kristo. Verse 8, ganito ang sinasabi ng kasulatan, nang umakyat siya sa kalangitan, nagdala siya ng maraming bihag at nagbigay ng mga kaloob sa mga tao. Ephesians chapter 4 verse 9. Anong ibig sabihin ng umakyat siya? Ang ibig sabihin niyan ay bumaba muna siya sa mga kailalimang bahagi ng lupa. Verse 10, ang bumaba ay siya rin namang umakyat sa kaitaasan ng kalangitan upang mapuno ng kanyang presensya ng lahat ng nilikha. Verse 11. At binigyan niya ang ilan ng kaloob upang maging mga apostol, ang iba na may mga propeta, ang iba'y ebanghelista, at ang iba'y pastor at guro. Verse 12, ginawa niya ito upang ihanda sa paglilingkod. Yung mga nagsalita kaya sa doon sa rally, guys, saan sila nabibilang dito?
propeta ba sila, evangelista ba sila, pastor ba sila, o guro? Kasi nandito, at binigyan niya, yung verse 11, at binigyan niya ang ilan ng kaloob upang maging mga apostol, ang iba na may mga propeta, ang iba'y evangelista, at ang iba'y pastor at guro. Verse 12. Ginawa niya ito upang ihanda sa paglilingkod ang lahat ng mga banal para sa ikatitibay ng katawan ni Kristo, ang Iglesia. Verse 13, hanggang makamtan natin ang iisang pananampalataya at pagkakilala sa anak ng Diyos, at maging ganap ang ating pagkatao ayon sa pagiging ganap ni Kristo. Verse 14, nang sa gayon, hindi na tayo magiging tulad sa mga batang madaling matangay ng sari-saring aral. Hindi na tayo maililigaw ng mga taong ang hangad ay dalhin tayo sa kamalian sa pamamagitan ng kanilang katusuhan at panlilinlang. Verse 15, sa halip sa pamamagitan ng pagsasalita ng katotohanan, sa diwa ng pag-ibig tayo dapat maging lubos na katulad ni Kristo na siyang ulo nating lahat. Verse 6, sa pamamagitan niya ang mga bahaging pinag-ugnay-ugnay ng kasukasuan ay magiging isang katawan, at kung maayos na gumaganap ng tungkulin ang bawat bahagi, ang buong katawan ay lalaki at lalakas sa pamamagitan ng pag-ibig. Ang bagong buhay kay Kristo, Ephesians chapter 4 verse 17. Sa pangalan ng Panginoon, ito ang sinasabi ko sa inyo, huwag na kayong mamuhay tulad ng pamumuhay ng mga walang pananampalataya sa Diyos, walang kabuluhan ang kanilang iniisip. Verse 18, at wala silang pangunawa dahil sa kanilang kamangmangan at katigasan ng ulo, wala silang bahagi sa buhay na kaloob ng Diyos. Verse 19, sila'y naging alipin ng kahalayan at wala na silang kahihiyan kaunti man lamang, wala na silang inaatupag kundi pawang kalaswaan. Ang suggestion ko dito sa Bible, dapat i-specify talaga anong klaseng religion mayroon ang kasi ang daming gumagamit ng Bible, guys. Ang daming ginagamit nila yung verses ng Bible. Katulad yung nagsasalita sa ginagamit yung aklat ng Korinto. Hindi naman tayo taga Korinto, tayong Pilipinas. Tapos ginamit din yung may isa pa rin yan. Ang ibig ko sabihin, ang sulat ni Pablo, hindi para sa Pilipinas. Pero binabasa nila para sa Pilipinas. 'Di ba? So yun. Parang dapat ini-specify dito sa Bible, anong religion po ba mayroon kayo dito? Kasi ang dami pong gumagamit ng salita ng ng Biblia, ng libro ninyo. So para dapat maliwanag sa atin ba, anong klaseng religion ba tong nagsusulat ng Bible? Bakit ang daming gumagamit sa libro na ito? Iba-ibang religion, guys. INC, KOGC, Catholic, gumagamit ng Biblia. Basta marami pang ibang religion, puro Biblia ang ginagamit. Iba lang ang libro, yung sa Islam, siyempre Quran ang ginagamit nila, pero karamihan ng religion is Biblia ang ginagamit. So, dapat maliwanag sa atin kung ano talaga ang inaano nito. Yung bang dapat ipaliwanag sa atin anong religion po ba? Yun, di ba? Ulitin ko nga, ang bagong buhay kay Kristo. Ephesians chapter 4 verse 17, sa pangalan ng Panginoon, ito ang sinasabi ko sa inyo, huwag na kayong mamuhay tulad ng pamumuhay ng mga walang pananampalataya sa Diyos, walang kabuluhan ang kanilang iniisip. Verse 18, at wala silang pangunawa dahil sa kanilang kamangmangan at katigasan ng ulo, wala silang bahagi sa buhay na kaloob ng Diyos. Verse 19, sila'y naging alipin ng kahalayan at wala na silang kahihiyan, kaunti man lamang, wala na silang inaatupag kundi pawang kalaswaan. O diba? So, kung gusto natin talagang sumunod dito sa Bible, yung religion dito sa Bible ang sundin natin, pero wala sa generation natin iba-iba ang gumagamit ng libro na to, iba-ibang religion Okay, verse 20, hindi ganyan ang natutuhan ninyo tungkol kay Kristo. Kasi si Apostol Pablo, guys, sulat niya to kung saan-saang lugar. Hindi naman tayo sinulatan ni Apostol Pablo kasi Pilipinas tayo, hindi naman nabanggit dito ang Pilipinas. 'Di ba?
Ephesians chapter 4 verse 20, hindi ganyan ang natutuhan ninyo tungkol kay Kristo. Verse 21, napakinggan na ninyo ang aral ni Jesus. Tsaka ito, nung araw pa ito, nangyari na sa kanila, sinulat nga, diba? Sumulat siya ng sulat doon sa lugar na yan. Okay, verse 20, hindi ganyan ang natutuhan ninyo tungkol kay Kristo. Verse 21, napakinggan na ninyo ang aral ni Jesus at natutuhan na ninyo ang katotohanan ng nasa Kanya. Verse 22, iwanan na ninyo ang dating pamumuhay, hubarin na ninyo ang inyong dating pagkatao na napapahamak dahil sa masamang pagnanasa. Verse 23, magbago na kayo ng diwa at pag-iisip. Verse 24, at ang dapat ninyong isuot ay ang bagong pagkatao na nilikhang kalarawan ng Diyos at nahahayag sa matuwid at banal na pamumuhay ayon sa katotohanan. Bilisan na natin guys at namamalap na naman ako. Verse 25, dahil dito itakwil na natin ang pagsisinungaling at tayong lahat ay magsabi ng totoo sa isa't isa at tayong lahat ay magsabi ng totoo sa isa't isa sapagkat tayo bahagi ng isang katawan. Verse 26, kung magagalit man kayo, iwasan ninyo ang kayo'y magkasala, huwag ninyong hayaang lumubog ang araw na galit pa rin kayo. Verse 27, huwag ninyong bigyan ng pagkakataon ang dyablo. Verse 28, ang magnanakaw ay huwag nang magnakaw, sa halip maghanap siya ng marangal na ikabubuhay para makatulong sa mga nangangailangan. Verse 29, huwag kayong gumamit ng masasamang salita, lagi ninyong sikapin na ang pangungusap ninyo ay makakabuti at angkop sa pagkakataon upang pakinabangan ng mga makakarinig. Verse 30, at huwag na ninyong saktan ang kalooban ng Espiritu Santo ng Diyos sapagkat siya ang tatak ng Diyos sa inyo, ang katibayan na kayo'y tutubusin pagdating ng takdang araw. Verse 31, alisin na ninyo ang lahat ng sama ng loob, puot at galit. Huwag na kayong mambubulyaw, manlalait at mananakit ng damdamin ng kapwa. Verse 32, Ephesians chapter 4 verse 32, sa halip maging mabait kayo at maawain. Magpatawad kayo sa isa't isa tulad ng pagpapatawad sa inyo ng Diyos dahil kay Kristo. Kaya nga lagi ko sinasabi guys, ang kinukuha ko dito sa Biblia, yung mabubuting aral lang, pero hindi ibig sabihin na applicable siya sa generation natin kasi history ng mga taga-ibang bansa to. Hindi sa Pilipinas. Yun ang lagi ko talagang pinupunto rito. So, nagbabasa tayo ng Bible para kuhanin yung magandang aral lang, yung ipinangaral niya doon sa ibang bansa. Pero kung i-apply mo siya doon sa batas ng Pilipinas, magkaiba po ang batas dito. Karamihan magkaiba kasi siyempre iba ang generation natin ngayon, luma na sila o kumbaga sa kung tutuusin nga dapat i-update na nila sa kung sino man ngayon yung namumuno na naman sa Israel, 'di ba? Dapat 'yun na naman ang makikita natin dito sa Biblia. Kaso hindi, yung mga luma pa talaga ng karakter, mga lumang tao pa talaga yung nandito sa history ng Biblia. So, yun lang ang inano ko. Kaya kinukuha ko dito yung magagandang aral lang. Yun ang applicable lang. Pero yung sabihin mong i-apply talaga sa atin sa bansa ng Pilipinas, may sarili tayong batas, may sarili tayong government. Yun syempre ang susundin natin, 'di ba? So hanggang dito na lang. Bye everyone. God bless.